So hello, what's up mga boss? Good morning po sa ating lahat. At nandito na naman pong muli ang inyong Boss Noli Vlog. At welcome tayo muli sa isa na namang episode ng inyong Boss Noli Vlog. At welcome back po tayong lahat sa ating munting YouTube channel. So isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga boss. So for today's vlog, so gumawa tayo ng content para sa setup ng ating mga talian. Dahil maraming nagre-request, maraming na-curious kasi na kahit maliit yung ating manukan, marami tayong nailalagay. Especially nakakapaglagay, nakakapag-cord tayo ng manok natin. Kahit na ito, kung makikita nyo itong kabuuan ng manukan natin is maliit lang, pero meron siyang 7 talian, and then may mga flying pen. So dun sa mga humingi ng idea kung paano yung ginagawa natin, so ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup. So ito mga boss, simple lang. At magagawa nyo ng paraan kahit na kayo ay backyard lang, so maliit yung space nyo. Itong setup na to ay kahit na kayo ay maliit ang inyong manukan, pwede nyong gawin ito, pwede nyong i-apply. Ayan, at sa marami rin kasi nga humihingi sa akin ng idea kung paano yung ginawa ko. So papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. And then mas maganda kasi na ang manok nyo ay nakatali. Although advisable yung mahabang talian, since na tayo ay backyard lang. So maaari rin naman tayo magtali ng ating mga manok, pero maigsi lang, pero at least nakatali naman. So yun ang the best para sa ating mga alagang manok. Kasi kapag ang manok natin ay nakakulong sa kulungan, so lumaki sa tangkal, so masisira yan. So kahit papaano sa atin, gumawa tayo ng paraan para yung mga manok natin ay magkaroon ng talian. So mga boss, at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ating talian. So let's go. So mga boss, tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginawa natin. So dito sa atin, ang ginawa natin mga boss is gumawa tayo ng bakal. So nagpa-welding tayo. Ayan, kung makikita nyo, ayan, as you can see, tubo siya, medyo pa-slant siya. So ganito yung ginawa natin. And then meron siyang tipi sa baba. Itong tipi na to is hardiplex. So dati ang nakalagay ditong tipi is yung kahoy na plywood na pinulik kung tawagin. So since na pagka po kasi pinulik yung tipi nyo, although malamig nga siya, pero hindi siya tumatagal. Dahil kapag nagtagulan, medyo mabubulok siya. So ito yung ginawa natin mga boss. Ganito lang. So i-set up natin. So ayan, kung mapapansin nyo, yung tali natin is 1 meter lang. 1 meter. Iba, naigsi lang. So para mas maganda, mas marami kayong maitali, so ganito yung gawin nyo. So ito sa atin ay itong tali na to is yung tansi kung tawagin. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa, kung anong alam nyo na tawag dito, pero ito ay tansi. Ito yung ginagamit sa panghuli ng isda. So ito ay nakuha natin sa ating junk shop. So dun sa mga hindi nakakaalam, so dati po tayong may negosyo na junk shop. So na-stop lang tayo dahil nga sa pandemic. So ito ay nakuha natin sa basura. Pero ito, alam ko may nabibiling ganito sa mga hardware ata, o sa online may nabibili. So ito, bumili tayo ng ganito, gumawa tayo ng ganito. Ayan. Tapos ang ginawa natin is PVC. Ito yung PVC na pwedeng kulay blue,
Yung white basta PVC na, yung maliit lang yung ginagamit sa tubig. So ito yung ginawa natin. So binutasan natin siya. Ayan, kung mapapansin nyo, binutasan natin sa gitna, and then ay sinuot natin yung tali. Binutas natin siya sa gitna. Ito mga boss, ayan, kung makikita nyo, binutas natin siya sa gitna para maging buo siya. And then isusut nyo yung tali doon. Tapos ibubuhol nyo yung dulo, and then susunodin nyo para hindi siya kumalas. Tapos depende na yan sa preparasyon nyo kung gaano kahaba. Pero para mas marami ay 1 meter lang sa akin. So pag naitali nyo na siya, hindi na nasunod nyo, so hilahin nyo siyang ganyan para yung tali niya nasa loob. So ayan o, tingnan nyo yung tali niya, 1 meter lang. So dapat kapag naglagay kayo is yung ano siya, yung binat na binat siya, yung mahigpit. Kasi kapag ka po yan ay maluwag, so every time nahihilahin ng manok, so kasama siya. At din ang tendency niyan, mabubuhol pa siya. So para hindi siya mapulupot, so ang gagawin nyo is ganito nga po, PVC. Yan, tingnan nyo, PVC para yan. So yan, kapag yung manok nyo kahit umikot ng umikot, so sumasabay lang siya. Yan, sumasabay lang, hindi siya mabubuhol. And then mabuhol man siya, sample, kapag ka pumulupot siya, pag ang manok nyo ay hinila niya, so sasabay siya, iikot. So ayan, so dapat lalagyan nyo siya ng stopper sa ibabaw para just in case kapag ang manok nyo ay lumipad, ayan, lilipad siya, tataas, so dadapo siya, yung tali niya, halimbawa na lumagpas yung manok nyo, hindi siya abot dito kasi nga may stopper. So every time na bababa yung manok nyo, yun yung stopper na tinatawag natin, yung nilagay natin sa ibabaw, is yun yung magtutulak sa kanya pababa para yung tali, yung PVC niya is hindi mag-stay dito sa taas. So ayan, tutulak siya, so ayun, bababa pa rin siya. So ganun lang. So dapat ang dapuan niya is naka-slant para just in case, kasi minsan yung manok lumilipad kasi yan dito. Kapag lumipad siya dito, since na naka-slant siya, i-slide yung tali niya pababa. So hindi pa rin siya mabubuhol. Ganun lang. Yan. So ito yung iba, as you can see, tubo siya, lahat tubo, kasi mas maganda kapag metal, kasi pang lifetime. So mas matagal na silang pagkinabangan. So ito, pare-parehas lang halos yung tali natin is 1 meter, magkakaparehas. Para mas maganda ay yung medyo makapal na PVC, kagaya nito, kulay puti, medyo mas makapal, kasi kapag yung blue medyo madali siyang mapudpod. Yun nga lang, ang pinaka maintenance nito mga boss, i-check nyo lang yung kasi nagkakaroon siya ng biyak, dahil nga siyempre nagagasgas din yan. So papalitan nyo lang sila. So ayan kung mapapansin nyo, and then yung range ng distansya nila is kinakailangan yung tama lang, so hindi sila masyadong magkakahilahan. So dapat i-maintain nyo lang. Ayan halos lahat ng ating dapuan ay pare-parehas. So sa mga TP naman po natin ay pinagawa ko ito, bagong pagawa lang, Hardiflex, kasi nga mas matibay kapag ganito yung material na ginamit nyo. And then hindi basta-basta tatagos yung init, and then kapag po umulan, and then safe sila. So para doon naman sa mga nag-i-stagnant, doon sa mga medyo mababa yung manukan, kahit na mababa yung tipi nyo, basta yung eksakto lang na nakakapasok sila dito, yan basta yung eksakto lang na nakakapasok yung manok nyo sa loob at nakakasilong, so okay na yan, mas safe pa yan. Kasi kahit na umulan at humahangin ng malakas, hindi sila gaanong mababasa, kasi nga medyo mababa, and then lalaparan nyo lang ng konti. Ito, ang size nito is 2 feet by 2 feet yung taas.
And then ginawa natin, so nilagyan natin ng, ang buka niya is dalawang hollow block yung sukat. So para halimbawa kapag ka dun sa area nyo is kapag ka umulan, syempre malapit ng tagulan, magbabaha or mapuputik yung loob, para maiwasan nyo yan. So lagyan nyo sila ng hollow block. Yan, lagyan nyo ng hollow block just in case na umulan man dun sa mga area nyo, mag-stack man yung tubig, hindi sila mabababad, and then hindi sila makakaapak sa ipot nila. So ito yung diskarte natin yan. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng TP natin is ayan o, pare-parehas. Pare-parehas po. Maliit lang yung area natin, pero marami tayong naitatali. At doon naman po sa mga area na siyempre hindi naman lahat afford yung tubo, kapag ka po siyempre hindi naman lahat natin afford yan, wala tayong budget po, pwede gumamit kayo ng bayog. Wag lang yung kawayan o buho, kasi hindi kakayanin. Dapat yung bayog, yung kawayan na matigas. So po pwede yun. Importante lang yung naka-slant yung ano niya, dapuan, para na sa ganon hindi sila mabibitin o mapupulupot just in case na sila ay lilipad. So kinakailangan maging maayos yung kanilang paglipad kapag halimbawa yung tali kasi pag meron kasing time na lilipad yan, yung tali sasampay dun sa ibabaw ng dapuan. So ang tendency niya, bibitin yung manok nyo. Pero kung naka-slant yan, hindi yan mapupulupot, so babagsak lang yan. So ganun lang yung style ng ating mga dapuan at tipi rito. So ganun lang mga boss, napakasimple lang, para mas maganda yung maging dapuan ng manok nyo at mas presentable naman kahit papano. Kasi ang manok nyo kapag ka po ay masyadong mahaba yung tali, especially kapag ka backyard lang kayo, so limit lang yung mailalagay nyo. So try nyo, gayahin yung ganito para mas marami kayong mailagay na manok. So mataas din naman yung dapuan yan, same lang nung yung purpose nung may tipi na malaki. So same lang yung taas ng kanilang dapuan. So yun lang mga boss, at naway nakapagbigay tayo ng konting tip sa paggawa ng ating pagme-maintain ng ating munting maliit na manukan. So dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss po natin dyan na mapapandaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kahit i-share, and then nakikita sa lahat i-hit yung ating munting notification bell, at nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.